Nako, pag-usapan ho natin ito at ibabahagi ko po sa inyo itong nakakagulat at nakapagtataka na isiniwalat ni DOJ Secretary Remulla sapagkat usapang buhay na mga sabungero. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila doon. Grabe to. It's a very ghastly scene that we can imagine. But some people... Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Aba, panibagong pagsisiwalat na naman. Bagong testigo na naman. Nako, grabe ho ito. May buhay na nawawalang sabungero na dinala diyan ho sa isang palaisdaan. Nako, mga kaibigan, hindi po ito fake news. Unahan ko po kayo. Mismong DOJ na ang naglahad na buhay na nawawalang sabungero dinala sa isang palaisdaan. Yan ho, mga kaibigan, lilinawin natin at ibabahagi ko po sa inyo ang resibo. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Ito mga kaibigan, according dito sa DOJ, ay diretsang sinabi at ipinaalam sa taong bayan ang iba pang latest development tungkol dito sa mga nawawalang sabungero. Kung dati ho ang isiniwalat nitong si alias Totoy ay nandiyan yung iba itinapon sa Taal Lake. But ito ho ang bigyan natin ng highlight. May buhay na dinala na nawawalan sa bungero. Inuulit ko, diyan ho sa palaisdaan. Aba, ay pag dinala ho doon, ibig sabihin ay nakagapos yun. O anumang ginawa para nang sa garon na hindi makapalag. Bibigyan po natin ng linaw at ito, huwag nyo pong kaligtaan. Panoorin. Nako, magugulat kayo, magtataka kayo. Paano nangyari ito? Shout out po sa lahat, mga kaibigan. Ito ho. Hindi lamang daw kagagawa ng iisang grupo ang pagkawalan ng higit isang daang sabungero ayon sa Department of Justice. May sistema rin daw ang mga nangyaring pagpatay. Nasa frontline ang balitang yan si Camille Samonte. Go ahead, nako. Yari na. Tukoy na ng Department of Justice ang may-ari ng palaisdaan sa Taal Lake na itinuturing na ground zero kung saan posibleng itinapon ang labi ng mga nawawalang sabungero. Tukoy na ho ang pinag-uusapan dito. Mga mahal kong taga-subaybay, ay talagang siguro yung mastermind dito, kung napapanood itong mga isinisiwalat ni DOJ Secretary na mayroon siyang batayan according sa mga testigo na bago, ay baka ito'y magbalot-balot na at baka nagtatangkang tumakas na palabas ng bansa. Kaya ito ay dapat magawan sa lalong madaling panahon. Gawa ng paraan kung paano hindi ho makatakas. Dahil ito ho kapag dumating na sa punto na corner na, ay naku ho, ay ito ay posibleng tumakas ho. O yatin yung atin ho'y tayo nagpapaalaala bilang nagbibigay ng kaunting public opinion. Ito ang mas matindi. Mga kaibigan, huwag nyo pong kaligtaang panoorin dahil dito ay babanggitin, isisiwalat ni DOJ Secretary buhay na sabungero dinala sa palaisdaan. Nako, ano ang buong katotohanan dito? Baka hindi ho kayo makapaniwala. Ito ho. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila doon na pinapat... May-ari ng palaisdaan sa Taal Lake na itinuturing na ground zero kung saan posibleng itinapon ang labi ng mga nawawalang sabungero. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila doon na pinapatay yung mga karamihan dyan. Grabe to. It's a very ghastly scene that we can imagine. But some people are being targeted for execution. Ayon kay Mga kaibigan, lininawin ko lang po. Napakaliwanag ho ang binitawang pahayag ni DOJ Secretary. Buhay pa yung mga biktima na mga sabungero na nawawala na dinala diyan sa isang palaisdaan. At doon sa palaisdaan, kinitil ang buhay, ginawa lahat ang karumal-dumal para ika nga po'y mawala ng buhay. Mabuti ho yung maliwanag
Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi ko man na may buhay na sabungero na dinala diyan po sa isang palaisdaan at doon kinitil ang buhay, iyan ho ay according dito ho kay DOJ Secretary, mga kaibigan. At nagbatay naman itong si DOJ Secretary dito ho sa kanilang mga hawak na testigo. Hindi lang ho si alias Tutoy ang testigo ho. Marami pa pong iba na lumutang na testigo at according pa rin sa DOJ ay lulutang at lulutang pa rin ang maraming testigo. Yan ho ang kabang-abang. Sa Secretary Boying Remulla, maituturing na corporate killing ang sistema sa pagkawala ng mga sabungero. Hindi lang daw iisang grupo ang gumagawa nito at mga malalaking tao mula sa industriya ng isabong ang nasa likod. Hindi lang siya Alpha Group eh. Meron pa rin siya hanggang Delta Group eh. China Nako. Group, Delta Group, Bravo Group. Tiered lang siya according to the income stream that they all receive out of this isabong industry. Grabe to, corporate na corporate to. Mabigat itong naging isabong kasi ang dami talagang gusto sumakay dahil may pera. Hindi nila alam, mabigat na pala ang presyo na kapalit ng perang kinukuha nila ay marami pa ng pinapapatay na tao. Nako ay grabe ho. Napakaliwanag po di. Ang kapalit ng pera ay kapalit din ho ang buhay na kinitil. Ito po ang mga biktima ay ang mga nawawalang sabongero. Napakadaming pulis. Hindi po natin alam, baka itong pulis na itong mga nasa kustudiya ng PNP ay baka yan po yung iba ay kumanta din. Abangan din po yan, mga mahal, kung taga-subaybay. Nakikipag-ugnayan ng DOJ sa iba pang ahensya kabilang ang Mines and Geosciences Bureau, Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa gagawing technical dive sa Taal Lake. Pinaghahandaan na rin ng DOJ ang mga reklamo laban sa iba pang lilitaw na suspect sa kaso. Kabilang sa posibleng isampa ay kidnapping at murder. Nauna nang lumutang ang pangalan ng negosyanteng si Atong Ang at ng aktres si Gretchen Barreto bilang sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Base ito sa isiniwalat ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy. Nako, walang piyansa ho yan. Mga kaibigan, talagang kapag hindi umatras ang mga testigo dito, nako ho, basta wag lang kayong umatras, kulungan ho ang bagsak ng mga mastermind dito dahil nakikita po natin napakatitibay ng ebidensya. Tinanggi na ni Ang at Barreto ang paratang. Sa ngayon, 6 na security guard ng Manila Arena. Ayan mga kaibigan, medyo mahaba yung interview na yan. Abangan po natin ito kung ano pang ibabang mainit na latest update sa next vlog po natin. Nako, binigyan po natin dito ng highlight ay itong bagong tuklas na nagturo na buhay na dinala diyan sa isang palaisdaan ang isang aang sabungero. Hindi po natin malaman kung anong exact na bilang kung ilan ho ang dinala diyan sa palaisdaan na buhay at doon ho kinitil ang buhay. Noon po nangyari yan, mga mahal kong taga-subaybay. So ang maliwanag po dito, mayroon pong dinala din po sa Taal Lake, tinapon. Mayroon din pong palaisdaan na nagdinala. So tukoy na ho ng PNP kung saan po sila magsisimula. Tukoy na ng mga kinaukulan kung saan ho sila magsisimula ng pagkuha at kung paano nila gawin ang pagkuha nitong mga buto ng nawawalang sabungero. So nandiyan naman po at ibinahagi ko po sa inyo diyan sa mainitinit pa na balita buhat dito sa News 5. Mga kaibigan, any reaction diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Abangan po ang yung pang mainit na latest update dito. Ang maliwanag po dito, nako, ay ito. Tukoy na ho ang pinagdalhan ng mga nawawalang sabungero at yung iba ay buhay pa na dinala ho diyan sa palaisdaan at doon kinitil ang buhay. Isang like ko sa video na ito. Pwede po kayo mag-share ng video ito. Maraming salamat. Bye-bye.